as a Christian, who we really are after church, after Sunday, na ipamumuhay ba natin, na i-apply ba natin sa mismong buhay natin, sa totoong mundo, yung mga banal na salitang narinig natin tungkol sa Diyos. Nagiging kaliwanagan ba tayo sa iba? Do we give others inspiration? Do we inspire? Do we lead them back to God? O after ng Sunday, Monday to Friday, nakahubad yung mga maskara natin. This is an humble real talk for all of us. An awakening kung sino nga ba tayo sa labas ng simbahan. This might be sound different to some, especially if we are too self-righteous. Minsan, baka hindi lang tayo aware sa mga taong nakakausap natin na nagkakaroon sila ng katanungan sa kanilang mismong sariling kaisipan pagkatapos kanilang nakausap. Tanong nila sa sarili nila, this is really a Christian? Ganito ba yung mga Kristiyano? Nakapandamay pa tayo. The way we talk, the way we judge, the way our character is being shown to others. Tanong nila sa sarili nila, ano nga ba yung pagkakaiba ng mga hindi Kristiyanong nagsisiraan at mga Kristiyano nasa loob ng church na nagsisiraan? Mas masahol pa yata sila kaysa sa atin. O diba, binigyan pa natin ng kahihiyan ang Diyos. This message is not about self-righteousness. It is not about perfection. Hindi ito isang insulto para sa mga kapwa mananampalataya. This message is for self-awakening, a wide room for self-analyzation. Hindi ito isang salamin na pagkatapos nating nakita ang karumihan ng ating mukha, ay tatalikod tayong titingnan ang karumihan ng iba. We do mistakes. Everyone does. Kasi buhay pa tayo. Nandito pa tayo sa mundong makasalanan. Walang isa man sa atin ang perpekto. Akala lang natin yun. Kasi lagi nating ginagawang pasaporte ang pagiging Kristiyano natin, na nag-aakala sa atin na tayo ay perfect. Minsan nakahawak lang tayo ng Bible, akala natin mas malinis na tayo kaysa sa iba. We Christians are not perfect. We are just forgiven. Kinaawaan lang tayo, pinatawad lang tayo. Hindi tayo naging anak ng Diyos para humusga sa karumihan ng iba. Lahat tayo ay may pribilehiyong maging anak ng Diyos dahil hindi siya namatay at nabuhay sa krus para sa mga banal, kung hindi para iligtas sa kapahamakan ang mga makasalanan. Luke chapter 19 verse 10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. After Sunday, after church, let our lives continue to speak. Jude chapter 5 verse 16, Let your light so shine before men, they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Gentle reminder, we don't have to be perfect to reflect Christ, but we should never use imperfections to be a stumbling block to others. Have a blessed and a wonderful Monday. God bless you.